Kabanata 371. Isang malaking yugto ang naitakda sa gitna ng mall. Tatlong mga babaeng bihirang-bihis ang gumaganap sa entablado, sila ay ATM. Sa paligid ng entablado, ang mga hadlang ay naitakda upang maiwasan ang pagdaloy ng mga tagahanga. Ang mga tagahanga ay masigasig na sumisigaw. Ang pagganap na ito ay halos tulad ng isang buong laki ng konsyerto. Si Daryl ay hindi mananalig sa mga kilalang tao mula nang siya ay maging pangulo ng Platinum Corporation. Ang mga kilalang tao ay tao rin, walang espesyal sa kanila. Sa sandaling iyon, nagawa ni Queenie at Lily na pisilin hanggang sa harap ng entablado. ATM. Excited na sigaw ni Queenie, winagayway niya ang kanyang mga kamay. Ang tatlong miyembro ay gumaganap sa entablado, hindi sila nag-abala na kilalanin si Queenie. Ang pangkat na ito ay tanyag. Matagal na silang manhid sa sigaw at tagay ng mga tagahanga. Bigla namang itinulak si Lily at Queenie sa harapan at nauwi na ang hadlang. Isang lalaking nakasuot ang lumakad kasama ang dalawang tanod. Sigaw niya, "Ano ang ginagawa mo? Hindi mo nakita ang hadlang. Wala ka bang asal? Umatras ka." Dahil sa malakas na ingay, hindi narinig ni Queenie ang banta ng lalaki. Galit na galit ang lalaki, itinulak niya pabalik si Queenie at sumigaw, "Bingi ka ba? Pinakiusapan kita." Halos mahulog sa sahig si Queenie. Sa kabutihang palad na huli siya ni Lily sa oras. "Bakit mo kailangang gawin iyon?" Galit na sabi ni Lily. "Itinulak kita ng mahina. Hindi mo ba alam na hindi ka makakatawid sa hadlang?" Sigaw ng lalaki. "Maganda pa kayong dalawa, paano wala kayong ugali?" Babawi na sana si Lily nang matapos ang pagganap ng ATM. Ito ang pagkakagitna, naglakad sila pababa upang magtungo sa backstage upang magpahinga. Nang makita silang papalapit sa kanila, naglabas si Queenie ng isang pirasong papel at nginitian sila. Sinabi niya, "ATM, mahal ko kayong lahat. Maaari mo ba itong pirmahan para sa akin?" Umaasa si Queenie, siya ay isang malaking tagahanga ng ATM, sigurado siyang hindi nila tatanggihan ang isang maliit na kahilingan. Mas maraming mga tagahanga sa likod ng Queenie ang tumingin din. Kung sumang-ayon ang ATM sa isang autograph, gugustuhin din nila. Ang pinuno ng ATM, si Vivian Clark, ay ngumiti ng magaan siya. Sinabi, "Paumanhin, hindi namin ito maaaring i-autograph para sa iyo." Nagalit si Queenie. Nagpatuloy si Vivian, "Dumating kami sa Donghai City upang itaguyod, hindi ito isang session ng meet and greet, kaya't humihingi kami ng paumanhin. Kailangan naming bumalik sa entablado upang magbago para sa ikalawang kalahati ng konsyerto, kaya't mangyaring lumipat at huwag i-block ang daan natin." Si Lily ay pantay na nabigo, sinabi niya, "Queenie, ayos lang, tara na." Namula ang mga mata ni Queenie, halos maiyak siya. Nagustuhan talaga niya ang ATM, sila ang kanyang mga idolo, ngunit napakasungit nila sa kanya. Lumapit si Daryl kay Queenie at sinabi, "Huwag kang umiyak, kukuha ako ng mga autograph para sa iyo." Kabanata 372. Tuwing siya ay umiyak, ang puso ni Daryl ay nasesayro. Nang matapos niya ang kanyang pahayag, isang malakas na tawa ang sumabog. Kahit si Vivian Clark ay nagbiro, "Gaano kagiliw-giliw, sinabi ko lang na wala kaming oras para sa mga autograph, hindi mo naiintindihan. Wala akong pakialam kung ikaw iyon, o ang iyong mga magulang na humiling ng autograph. Hindi namin pirmahan mo kahit ano." Huminga ng malalim si Daryl. Pinigil niya ang galit niya at sinabing, "Ako si Pla. Wala akong pakialam kung sino ka. Mangyaring mag-back off, nasa daan namin," naiinip na sabi ni Vivian. Katatapos lang niya ng unang kilos at pagod na pagod. May isang tao mula sa karamihan ng tao na biglang sumigaw, "Hindi ba't ang manugang na manugang ni Linden? Bakit mag-iisip ang isang natalo sa kanya na makakakuha siya ng kanilang mga autograph?" Ang mga panunuya ay kakilekilabot. Hindi na kinaya ni Lily, hinawakan niya si Daryl at sinabing, "Hubby, tara na. Narito sila upang magsaya ngayon, sino ang nakakaalam na ang paghiling ng isang autograph ay magiging masama?" Tumanggi si Queenie, malakas niyang sinabi, "Kaya paano kung siya ay manugang, hindi siya umaasa sa alinman sa inyong lahat." Sa mga mata ni Queenie, walang nagawang mali si Daryl. Mabubuhay siya ng walang autograpo, ngunit walang nakakainsulto sa asawa ng kanyang pinsan. "Daryl, tara na, ayoko na ng autograpo." Hinayla ni Queenie si Daryl na may paumanhin na paumanhin.
Hindi niya inisip na humihingi ng ang autograph ay haantong dito. Sinubukan ni Daryl na huwag sumiklab, ngumiti siya at tumango. Aalis na sana siya, nang sabihin ni Vivian, ang mahirap ay kadalasang pinakahihingi, maaaring maghintay ka sa iyong susunod na buhay upang makakuha ng isang autograph para sa iyong kapatid na babae. Biro ni Vivian. Hindi ito malakas, ngunit narinig ito ni Daryl ng malakas at malinaw. Agad na nawala ang ngiti niya. Tinignan niya si Vivian ng malamig at sinabing, sa palagay mo sulit ang iyong autograph. Marami. Ano ang sinabi mo? Sumimangot si Vivian. Lumapit siya kay Daryl, medyo matangkad siya kaysa kay Daryl sa takong. Napatingin siya sa kanya at sinabi, oo, sulit ito. Ang isang mahirap na bayang karaniwang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aming autograph. Kaya paano kung hindi ako pipirma para sa iyo ngayon? Ano ang gagawin mo? Hubby, Terna, ayos lang, sabay hila ni Lily kay Daryl higit pa. Pagkatapos ng lahat, ang ATM ay mga kilalang tao. Hindi mo kayang ikagalit ang mga ito. Hindi gumalaw si Daryl. Tinawanan niya si Vivian at sinabing, hindi ko lang makukuha ang mga autograph sa iyo lahat ngayon, gagawin kitang humingi ng paumanhin sa pinsan ko. Sumabog ang tawa mula sa karamihan. Para ba siyang totoo? Nais niyang humingi ng paumanhin ang ATM. Dapat galit siya. Namula si Lily, muli niyang hinawakan si Daryl. Hubby, go na lang tayo. Please. Hindi ko na kailangan ng autograph, mahinang sabi ni Queenie. Kabanata 373. Huwag mag-alala, tiyak na makukuha ko sa iyo ang mga autograph. Kumaway si Daryl sa pagpapaalis. Tumawa si Vivian sa tawa, sinabi niya, wow, maipagmamalaki mo. Dahil gusto mo ng sobra ang autograph kung yuyuko ka sa akin, pipirmahan ko ito para sa iyong kapatid. Paano sila bastos? Dumilim ang mukha ni Daryl. Kinuha niya ang phone niya at nagdial. Sa 3 segundo ang tawag ay nakuha. President, may maitutulong ba ako sa iyo? Si Pearl ay nasa kabilang dulo. Huminga ng malalim si Daryl, tinanong niya, ang ATM ay gumaganap sa Donghai City, alin ang kumpanya sa ilalim nila? Naramdaman ang tono niya, medyo kinabahan si Pearl. Malumanay na sinabi niya, Pangulo, ang ATM kamakailan ay gumawa ng isang pelikulang tinawag na The Three Golden Flowers. Narito sila upang itaguyod ang pelikulang ito. Gayunpaman, namuhunan kami sa kalahati ng mga pagbabahagi sa pelikulang ito, kaya ang pagganap nila rito ay inayos namin. Ang ATM ay ng Platinum Corporation. Ngumisi si Daryl, tumanggi ang tatlong iyon na mag-sign ng autograph para sa pinsan ni Lily. Kaya ayoko nang makita silang tatlo. Alam mo kung ano ang dapat gawin ng tama. Gayun din, itigil ang kanilang pagganap. Ngayon, naghang siya. Pataas. Ang dami ng pumutok sa tawa. Yumanugang, sino ang tinawag mo? Nais mo bang ihinto ang pagganap nila? Sino sa palagay mo? Ikaw ay. Haha. Si Vivian Clark at ang natitirang ATM ay nagtawanan din. Galit ba ang taong ito? Namula si Lily. Nahulaan niya na tinawag ni Daryl si Dax Sanders. Kung sa bagay, isang malakas na tao lang ang alam niya sa buong Donghai City. Kahit na malakas si Dax, siya walang balabal sa industriya ng aliwan. Tinapakan ni Lily ang kanyang paa sa gulat, hinayla niya si Daryl at sinabi, Hubby, Terna. Hindi na namin kailangan ang autograph. Si Dax Sanders ay hindi makapangyarihan sa lahat, ito ay walang saysay na pagtawag sa kanya para sa tulong. Bigla, pinatay ang mga ilaw sa entablado. Ang mga mic sa Vivian at ang ATM ay pinatay din. Ano ang nangyayari? Ang karamihan ng tao ay naguguluhan at nalito. Nanginginig si Vivian, nakatingin kay Daryl, wala siyang masabi kahit isang salita. Maaari ba itong isang pagkakataon? Pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Pangingisda niya ito at nakita na mula sa kanyang amo. Ang kanyang boss ay binansagan lamely. Dati siya sa isang sindikato sa krimen. Matapos mawala ang kanyang paa, lumingon siya sa industriya ng aliwan kung saan nagtayo siya ng isang kumpanya ng aliwan. Pangulong Lee. Kinuha ni Vivian ang telepono at nagreklamo siya, Pangulong Lee, tatawag lang sana ako sa iyo. Nag-perform kami sa Donghai City, ngunit sa kalagitnaan ng walang kuryente. Anong bulok na lugar ito? King shut up. Sigaw ni Lumpuli. Nanginginig si Vivian sa takot.
Ang ATM ang pinakatanyag na pangkat ng kumpanya. Palaging binabantayan sila ni Pangulong Lee. Bakit siya sumiklab ngayon? Alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Patuloy na sumisigaw si Lame Lee, ang 3 gintong bulaklak, ang Platinum Corporation ay nagmamay-ari ng kalahati ng pagbabahagi. Tumawag sila upang sabihin na hindi na sila namumuhunan dito. Plus gagamitin nila ang lahat ang kanilang lakas upang itigil ang iyong mga karera. Dugong impyerno, alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Pinagalitan niya. F***sick gumastos siya ng bilyon-bilyon sa kanila. Halos may nagawa silang pelikula, nang bigla siyang tinawag ni Pearl upang sabihin na kinakansela na nila ang lahat kaayusan kasama sila. Nabanggit ng Kabanata 374 na si Pearl na ang dahilan ng pagkansele sa kanila ay dahil gusto ng Pangulo ng Platinum Corporation ang kanilang mga autograph ngunit hindi nila ito nais. Naguluhan si Vivian, tiningnan niya si Daryl at sinabi sa telepono, Pangulong Lee, wala akong nainis. Duguan ka nang humihingi ng paumanhin sa kanya. Ngayon, sumisigaw si Lumpong Lee na parang baliw. Labis siyang nasa gilid. Alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Siya si Daryl Darby, ang Pangulo ng Platinum Corporation. Si Daryl Darby ang aming pangunahing sponsor. Mayroon kang isang pelikulang kikilos dahil sa kanya. Ano? Nanginginig si Vivian, sinabi niya, dapat nagkakamali ka, nakasuot siya ng murang damit. Murang damit. Ang perang ginugugol niya araw-araw, hindi mo nga kikita sa loob ng 1 taon. Sigaw ni Lumpuli. Ginagawa mo ang eksaktong sinabi niya. Kung nais ni Pangulong Darby ang mga autograph, ibigay mo sa kanya. Kung nais niyang matulog sa iyo, sinabi mong oo. Duguan F***sick kung hindi ka niya patawarin ngayon, maaari kang magpaalam iyong career. Wakasan ko na agad ang kontrata mo. Binaba na niya ang telepono. Para bang jelly ang paa ni Vivian. Hindi siya makatayo ng tuwid. Kapatid. Daryl. Sa wakas ay natauhan siya. Hindi siya nang ahas na tumingin kay Daryl. Sa lahat, naguluhan ang buong karamihan. Ano ang nangyayari, bakit siya nag-usap ng galang? Ngumiti si Daryl at sinabing, ano ang nangyayari? Weren't you very yabang just now? Ang pinsan ng aking asawa ay nais ng isang autograph ngunit nais mong yumuko ako sa iyo. Kinilig si Vivian. Nagpanik siya at yumuko kaagad, kasalanan ko yon. Labis siyang nag-aalala. Sinabi ni Pangulong Lee na kung hindi siya pinatawad ni Daryl tatapusin na niya ang kanilang kontrata. Napanganga ang lahat. Ang isang tanyag na tao tulad ni Vivian ay talagang yumuko kay Daryl, isang manugang. Bumagsak ang kanilang mga panga. Sumimangot si Daryl. Marahan niyang sinabi, walang pakinabang ang paghingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad kay Queenie. Hindi ito malakas, ngunit sapat na ito upang takutin si Vivian. Nanginginig siya sa takot. Lumapit siya. Nakangisi si Queenie, sinabi niya, humihingi ako ng paumanhin. Masungit kami sa iyo ngayon lang. Ako ay nangangarap. Hindi ito totoo. Naisip ni Queenie na tuwang-tuwa. Hindi niya inaasahan na maging napakalapit sa kanyang mga idolo, at humihingi rin sila ng paumanhin sa kanya. Sumagot si Queenie, hindi kita sinisisi. Ito ang kanyang mga idolo. Kinagat ni Vivian ang kanyang labi, sinubukan niyang aliwin si Queenie. Sinabi niya, nakikita ko na gusto mo talaga kami, maging magkaibigan tayo at makipagpalitan ng mga contact number. Tapos nilabas niya ang phone niya. Kitang-kita niya na si Queenie ay bata pa, kung mabait siya sa kanya, baka madali siyang patawarin ni Queenie. Ang inggit ng tao. Upang makipagpalitan ng mga kontak sa kanilang mga idolo ay magiging isang panaginip. Tuwang-tuwa namang sumagot si Queenie. Oo naman. Matapos makipagpalitan ng mga kontak, lumakad siya kay Daryl at nahihiyang nagtanong, Kapatid Daryl, mabuti ba ito? Hindi siya pinansin ni Daryl. Mukha siyang walang pakialam. Halos maiyak siya nang hindi sumagot si Daryl. Kung walang tao sa paligid, maaaring lumuhad pa siya at humingi ng kapatawaran. Sorry talaga. Kabanata 375. Darical snickered, paumanhin. Hindi mo nais na bigyan siya ng iyong autograph, hindi ba? Mabilis na sumagot si Vivian, pipirmahan namin ito kaagad. Tumalikod siya at kumuha ng isang matulis mula sa isa sa mga tauhan. Gayunpaman, kumaway si Daryl sa pagpapaalis, sinabi niya, huli na. Natigilan si Vivian. Nanginginig siya sa takot.
Patuloy na nagpatuloy si Daryl, itinuro niya ang entablado at sinabi, gusto ko kayong tatlo, na mag-sign sa sahig ng entablado. Dapat ko na nito ang buong yugto at pupunta ako upang suriin ito bukas. Kung hindi, umalis ako ito sa iyo ang mag-isip ng mga kahihinatneng. Ano? Ang buong yugto. Mukha namang atubili si Vivian. Ang entablado ay halos kasing laki ng isang basketball court. Gaano katagal aabutin nila ito? Ano? Hindi mo payagan. Sarkastikong ngumiti si Daryl Candy. Hindi. Gagawin natin ito. Si Vivian at ang iba pa ay kumuha ng isang pantoles at nagsimulang mag-sign sa sahig ng entablado. Tahimik ang buong karamihan. Ang mga nangutya dati ay hindi makapagsalita ng isang salita. Ngumiti si Daryl, lumingon, at umalis. Maya-maya ay sumunod sina Lily at Queenie. Daryl, nakakagulat ka. Labis na nasisiyahan si Queenie. Ang kanyang mga mata ay napuno ng paghanga kay Daryl. Ngumiti si Daryl at maibigang tumingin kay Queenie. Bakit ka nila natatakot? Tanong ni Queenie. Si Daryl ay palaging bituin ng biro, paano siya naging napakahanga bigla? Pabirong sinabi ni Daryl, siguro akala nila ay maganda ako. Naramdaman nila na dapat tratuhin nila ng mabuti ang mga taong mabuti, kaya humingi sila ng tawad. Anong kalokohan? Nagpout si Queenie. Dagdag pa niya, ngunit pakiramdam ko ligtas ako sa paligid mo. Tuwang-tuwa si Daryl, tinapik siya at sinabing, inaasahan kong mapaligtas ka rin ng hinaharap mong asawa. Huwag kang mag-alala. Sa Donghai City. Hanggat nandito ako, walang sino man ang maaaring magpahirap sa iyo. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa isang kondisyon, na dapat itong maging wasto at lohikal. Natuwa si Queenie, kinapa niya sa pisngi si Daryl. Nakaramdam ng init si Daryl sa kanyang mukha. Ang babaeng ito ay masyadong bukas. Asawa siya ng pinsan niya. Awkward na sinabi ni Lily, Queenie, asawa ko siya, paano ka? Nasa publiko din ito. Walang pakialam si Queenie, humadyadyok siya at sinabing, Lily, namumula ka, huwag mong sabihin na naiinggit ka. Ikaw, lalong namula si Lily. Siya ay nahihiya, bahagi walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Lily si Daryl, Hubby, tumawag ka kay Dax. Iyon ang paraan upang humingi ka ng paumanhin sa ATM. Medyo naguluhan siya. Dax ay malakas sa Donghai City, ngunit ang ATM ay labis na tanyag na mga bituin. Paano siya nagkaroon ng paghawak din sa industriya ng aliwan? Tumawa si Daryl, casual niyang sagot, tama ka. Tinawagan ko si Dax. Maganda ang relasyon niya sa pangulo ng isang entertainment company. Plano niyang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa maipanganak ang sanggol ni Rebecca Song at malinis niya ang kanyang ngalan, pagkatapos ay ipaalam lamang niya kay Lily na siya ang pangulo ng Platinum Corporation. Kinagat ni Lily ang kanyang labi, sinabi niya, Hubby, sa hinaharap, huwag mag-abala kay Dax. Kahit na malapit kayong dalawa, hindi mo dapat patuloy na humingi ng tulong sa kanya. Tumanggo si Daryl, sinabi niya, oo, sigurado. Makikinig ako sa aking asawa. Kinagabihan, nang makarating sila sa bahay, excited pa rin si Queenie. Marami siyang binili ngayon, at nakipag-ugnay pa sa kanyang idolo. Ngayon ay ang kanyang maswerteng araw. Hinayla niya si Lily sa kwarto at sinabi, Lily, tulungan mo akong tingnan ang mga damit na binili ko ngayon. Gusto kong subukan ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Daryl at tinanong, gusto mo ba akong tulungan na subukan din ang mga ito? Namula si Lily, gumambala siya, huwag kang maloko. Tao si Daryl. Paano kanya mapapanood na nagbago ka? Kabanata 376. Siya ay halos 20, gayon pa rin siya kumikilos tulad ng isang bata. Tumawa si Daryl, sinabi niya, oo, at ikaw ay isang ginang ngayon. Hayaang samahan ka ni Lily. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Naisip niya, ang batang babae na ito ay walang pansala. Talagang may masasabi siya. Walang pakialam si Queenie, sinabi niya, hindi mahalaga kung gayon, si Daryl ay pamilya. Halos ibuhos ni Daryl ang tubig na iniinom niya nang marinig iyon. Ring. Ring. Biglang nagring ang phone niya. Halos 10:00 na ng gabi, sino ang tatawag sa huli? Tumingin siya sa kanyang telepono at nakita na ito ay mula kay Catherine Keith. Ngumiti si Daryl. Hindi niya naibigay sa kanya ang resolution pill sa loob ng ilang araw ngayon. Dapat siyang balisa.
Sa sandaling sinagot niya si Catherine ay nagsabi, Daryl, hindi mo ba nabanggit na nais mong makipagkita sa punong guro? Narito ang iyong pagkakataon. Sa susunod na Lunes, ang 6 na sekta ng Orthodox ay maghawak ng isang layon slaughtering conference. Hindi lamang nandyan ang punong guro ng paaralan, ngunit ang ilang mga may mataas na ranggo na miyembro ng 6 na sekta ay nandoon din. Nakita mo siya noon. Natuwa si Daryl. Hanggat makakasalubong niya ang punong guro, nakawin niya ang mga manual. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay tinanong, Miss Catherine, ano ang isang lion slaughtering conference? Hindi niya narinig tungkol sa pagpupulong na ito noon sa Hexad. Seryosong sinabi ni Catherine, Daryl, sigurado akong narinig mo ang seksyon ng Eternal Life Palace, isa sa 2 pangunahing kulto. Sila ay hanggang sa walang kabutihan sa lahat ng mga panahon. Sa wakas ay nahuli namin ang isa sa mga Guardian Kings. Ang Golden Lion, Zion Featherstone. Kaya ang Lion Slaughtering Conference ay magiging isang kaganapan sa pagpapatupad ng publiko para sa Zion. The Golden Lion, Zion Featherstone. Siya dapat ang lolo ni Evelyn. Biglang naging banayad si Catherine, sinabi niya, Daryl, naging mabuti ako sa ilang araw na ito, maaari mo bang bigyan mo ako ng natitirang mga table tasks sa pagpatuloy? Dahil noong araw na kinuha ni Daryl ang resolution pill, nangako siyang bibigyan siya ng bawat araw, ngunit hanggang ngayon, 2 lang ang binigay niya sa kanya. 5 araw ang lumipas at natigil pa rin siya sa level 4 master. Naramdaman ang pagkabalisa niya, tumawa si Daryl. Huwag kang mag-alala, Miss Catherine, bibigyan kita ng lahat ng mga table tasks sa susunod na Lunes sa paaralan. Tuwang-tuwa si Catherine, sinabi niya, salamat Daryl. Ipinapangako kong magiging mabuti ako sa iyo sa paaralan. Namula si Catherine, pagkatapos ay bumaba siya. Nang matapos niya ang tawag sa telepono, katatapos lang nina Lily at Queenie sinubukan ang mga bagong damit na binili nila. Si Lily ay medyo inaantok nang tapos na sila. Sinabi niya, maliligo ako at magtutulog. Nang maglakad siya papunta sa banyo, niyakap ni Queenie ang braso niya at sinabing, Lily, sabay tayong maligo. Natigilan si Lily, namula siya. Sinabi niya, hindi ka na bata, bakit gusto mo pa akong maligo? Mauna na ako, okay. Tinapik niya ang ulo ni Queenie. Hindi binitawan ni Queenie si Lily, nakiusap siya, bakit hindi? Gusto kong maligo sa iyo. Pagkatapos ay idinagdag niya, hindi ako isang lalaki, Lily, natatakot ka ba na gagawin ko ang mga bagay sa iyo? Inosenteng tiningnan ni Queenie si Lily. Walang nagawa si Lily kundi tumanggo. Si Queenie ay sumigla, yay. Maligo na tayo. Siya nun. Lumingon kay Daryl at inilabas ang dila. Sinabi niya ng pisngi, naiinggit ka ba? F***sick. Walang imak si Daryl. Siyempre, naiinggit siya. Sobra siyang naiinggit na siya ay maaaring mamatay. Mula nang ikasal kay Lily, wala silang nagawa, maliban sa paghawak ng kamay, higit sa lahat, ito ay isang halik sa nakaraang Mid-Autumn Festival. Ang makapag-shower na magkasama ay isang panaginip. Namula ang mukha ni Lily, hinimok niya, halika na. Ang banyo ay isang bukas na konsepto na may nagyelo na baso. Sinubukan ni Daryl na ilipat ang kanyang focus mula sa silweta ng 2 ginang sa banyo sa pamamagitan ng paglalaro ng kanyang telepono, ngunit hindi pa siya nakaupo. Kabanata 377. Ang pakikinig sa Queenie at Lily na naglalaro sa banyo ay isang pakikibaka para kay Daryl. Hindi niya mapigil ang isipin ang huling oras na naroon siya sa bahay ni Megan matapos na ang looban ng magnanakaw ay natatakpan din ng may nagyelo na baso. Ito ay isang katulad na karanasan, maliban ngayon mayroong 2 mga kababaihan sa halip na isa. Sa banyo, naglalaro si Queenie ng mga bula, tinawanan niya si Lily, napakatagal nito, hindi ba kayo pareho ang nakasama sa kama? Dati, si Lily ay tumingin ng masama kay Daryl. Ngayon na medyo maayos ang kanilang relasyon, hayagan na itong mabiro ni Queenie. Namula si Lily. Kinagat niya ang labi at mahinang sinabi, mabilis na tapusin ang shower mo. Bakit mo siya kailangang ilabas? Mas mabilis ang pintig ng puso ni Lily. To be honest, naging maayos ang relasyon nila ni Daryl. Naisip niya ang pagbabahagi ng kama tuwing gabi. Bagaman inaabangan niya ito, medyo balisa din siya tungkol dito, hindi pa siya handa sa pag-iisip. Nang makita ang pamumula niya, tumawa si Queenie at sinabi, Lily, nahihiya ka ba?
Namumula ka. Tapos mahiwagan itong sinabi, nahihiya ka ba? Bakit hindi mo ako payagan na tulungan kayong dalawa? Nahihiya si Lily, marahan niyang tinanong, paano ka tutulong? Ngumiti si Queenie ng pisngi, sinabi niya, kung tatawag ako ng tulong, tiyak na sasugad si Daryl Kay. Ano? Lalong namula si Lily. Tumawa siya at pinagalitan, ano ang iniisip mo? Huwag kang magbiro. Dito niya naisip na magkakaroon talaga ng magandang ideya si Queenie. Sa pagtingin kay Lily blush, lalong nag-excite si Queenie, Lily, namumula ka ulit. Sigurado akong naisip mo rin ito. Nais kong makipaglaro sa mga baby mo. Kailangan kayong magsipag pa. Hehe. Inilagay ni Queenie ang magkabilang kamay niya sa kanyang tabi, sinabi niya, Lily, sisigaw ako, maghanda ka. Bago pa siya mapigilan ni Lily, sumigaw siya, tulong. Daryl come quick. *F***6, anong nangyayari? Naisip ni Daryl. Sumugod siya at binuksan ang pinto ng banyo. Tuluyan siyang natulala, nakita niya si Queenie na tumatawa ng pang-aasar kay Lily, at si Lily ay bahagi nahihiya, bahagyang galit. Kabanata 378. Ang pinakamagandang bagay sa lahat ay pareho silang walang suot. Nag-blanka ang isip ni Daryl. He ogled sa kanila. Matapos ang isang maikling katahimikan, reaksyon ni Lily, siya ay sumisigaw at nag-agawan ng tuwalya upang magtakip. Sinabi niya, kumuha. Umalis ka. Biglang natauhan din si Queenie. Napansin niya ang mga mata ni Daryl sa kanya at kay Lily, nanginginig siya. Napakaabala niya sa pang-aasar kay Lily, nakalimutan niya na wala rin siyang suot na damit. Namula siya at sumigaw ng mas malakas kaysa kay Lily. Nakita siya ni Daryl na hiyubot-hubad. Labis siyang napahiya. Do continue, sabi ni Daryl. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Tumalikod siya at umalis, ngunit sumalampak sa pintuan ng salamin. Hinawakan niya ang kanyang ulo at naghabol sa sofa, hindi siya huminahon ng mahabang panahon matapos makita ang ginawa niya lang. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto ng banyo. Nag-walk out sina Lily at Queenie. Nakasuot sila ng pajama, namula pa rin ang mga mukha mula sa insidente lang ngayon. Nang makita si Daryl sa labas, pareho silang sobrang awkward. Umupo sila sa sofa, hindi alam ang sasabihin sa bawat isa. Sumabog si Queenie, Lily, lumabas muna tayo ng bahay sandali. Kinagat ni Lily ang labi at tumango. Kahit na medyo huli na, ang pagkakaroon ng hangin ay makakabuti sa kanila. Napaka-awkward at nakakahiya ngayon lang. Daryl, magtungo muna tayo sandali, lumabo si Queenie at nakatakas sa lugar ng sala. Namula pa rin ang mukha ni Lily. Sumunod siya sa suit. Ingat ka, tawag ni Daryl. Ang eksena sa gabi ng Donghai City ay siksik sa mga kabataan. Mayroong trapiko saan man at ang mga bar at pub ay napuno. Sa labas, sa malamig na hangin, nagsimulang huminahon si Lily. Tumingin siya kay Queenie at sinabing, ikaw ang may kasalanan. Sa kabutihang palad si Samantha ay wala sa bahay, kung hindi ito ay isang malaking pagkakamali. Ipinagtanggol ni Queenie ang kanyang sarili, ito ay walang magkano. Ang pagpapalam sa asawa mo na makita ka ay ganap na normal. Dapat sana. Nakita ang ekspresyon ni Daryl, dapat ay nakaisip siya ng maraming beses na magkaroon ka ng mga sanggol. Namula si Lily at sinabi, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kabanata 379. Umiling si Lily, tinitigan niya si Queenie at sinabing, kung magpapalabas ka ng mas maraming kalokohan, uuwi ako. Hindi naman iyon natakot kay Queenie. Tumawa siya at sinabing, oo naman, dahil hindi ako nandyan, hindi kayong dalawa na mga ibong nagmamahal ay maaaring magkasama. Ikaw, galit na galit si Lily, ngunit wala siyang nagawa. Upang sabihin ang totoo, ang nangyari ngayon ay labis na nakakahiya para sa kanya. Hindi niya alam kung paano harapin ng mag-isa si Daryl. Humadjakik si Queenie, sinabi niya, mabuti ititigil ko. Gayunpaman, dahil sa labas tayo, magsaya tayo. Saan mo balak pumunta? Tanong ni Lily. Nag-isip sandali si Queenie, nasa sabik siyang sinabi, alam ko ang isang bagong bukas na bar, na tinawag na Night View Bar, mayroon itong magandang kapaligiran, Terna. Ano? Isang bar? Humiling si Lily. Ayokong pumunta sa mga lugar na iyon. Hindi niya gusto ang mga bar, at pagkatapos ng insidente kasama si Evelyn Featherstone, lalo pa siyang tutol dito. Niyakap ni Queenie ang braso ni Lily at nakiusap, halika na.
Hindi kami umiinom, uupo kami at makikinig ng musika, samahan mo ako. Hindi mapigilan ni Lily ang kanyang pagsusumamo, kaya't pumayag siya. Night View Bar, isang paborito sa mga kabataan. Napapabalitang kung hindi ka pangit, tiyak na makakahanap ka ng makakasama sa gabi. Hawak ni Lily ang kamay ni Queenie pagpasok nila sa bar. Nakakabingi ang musika, ang mga tao ay sumasayaw sa sahig ng sayaw, na gyrate ang kanilang mga katawan sa musika. Nahanap nila ang kanilang mga upuan at nag-order ng 2 tasa ng alak. Kinapa ni Lily ang labi. Sinabi niya, Queenie, kung ano ang ginawa mo ngayon. Na hinihiling na pumasok si Daryl na mali. Naiintindihan mo ba ako? Nagpout si Queenie, sumagot siya, oo, mabuti. Nagpatuloy si Lily, sinabi niya, gayon din, ang paghalik mo sa pisngi ay hindi naaangkop. Halos 20 ka na, hindi na bata. Talagang nagselos si Lily nang hinalikan ng Queenie si Daryl sa pisngi. Biglang lumapit sa kanila ang isang sunod sa moda na binata na nakangiti. Ang laki niya pareho. Sila at tumawa. Mga batang babae, interesado sa isang inumin. Humiling si Lily. Alam niya kung nasa isang bar siya, may sasaktan siya. Hindi tiningnan ni Queenie ang lalaki, sinabi lang niya, hindi interesado. Hindi siya nagalit sa pagtanggi ni Queenie. Ngunit nagpatuloy siya, kumusta, ang pangalan ko ay Yoel Fisher, nakita ko na kayong mga batang babae ay hindi pamilyar, dapat ito ang unang pagkakataon dito sa Night View. Ibig kong sabihin ay walang pinsala, nais ko lang mga kaibigan. Si Yoel ay isang thug, isang regular sa Night View. Siya ay medyo maganda ang hitsura, kaya makakakuha siya ng maraming mga magagandang babae. Tumingin sa kanya si Queenie at mahinahon na sinabi, hindi talaga kami interesado, mangyaring pabayaan kaming mag-isa, nais naming makipag-chat ng pribado. Nagdilim ang mukha ni Yoel. Siya ay medyo lasing. Sinabi niya, hoy mga magagandang babae, hindi ba kayo makakasabay sa akin? Ang 2 babaeng ito ay napakarilag, may magagandang katawan, ayaw niyang palampasin ang kanyang pagkakataon. Kabanata 400. Maraming nakatingin sa kanila ngayon. Ang ilang mga thugs giggle. May bagong target si Yoel. Mainit ang 2 yan. Masarap ang lasa ni Yoel. Ang ilan ay nag-usap sa kanilang sarili. Bahagyang napahiya si Yoel. Hindi siya nabigo upang makuha ang sinumang batang babae na gusto niya dati, kung hindi siya magtagumpay ngayon, magiging labis itong nakakahiya para sa kanya. Sa oras na iyon, kumuha siya ng isang beer, at kinuha si Queenie, sinabi niya, sinabi ko sa iyo na ikaw ang uri ko. Kung hindi ka uminom kasama ko, huwag isiping umalis ngayon. Hindi pumihit si Queenie, ibinato niya ang kanyang kamay, tiningnan siya ng pagkasuklam at pagkasuklem. How dare you? Alam mo ba kung sino ang asawa ng pinsan ko? Siya si Daryl Darby, may pagmamalaking sabi niya. Dati kung makaharap siya ng mga sitwasyong tulad nito ay magiging labis siyang pagkabalisa. Gayunpaman, ngayon alam niya na si Daryl ay may kapangyarihan na kahit na gumawa ng isang tanyag na bow, madali niyang makitungo sa isang maliit na thug. Daryl Darby. Natigilan sila. Sino? Siya. Malakas ba siya? Sumimangot si Yoel. Medyo huminahon siya. Hindi niya alam kung sino si Daryl Darby. Ngunit ang aura ni Queenie ay tiwala at nakakatakot. Si Daryl ay isang thug din. Humiling siya. Ayaw niyang magkaroon ng gulo, kung sakaling talagang makapangyarihan si Daryl. Tumawa siya at sinabing, mabuti na lang, iiwan ko kayong 2. Pagkaalis niya ay nagulat na nagkatinginan sina Lily at Queenie. Napakalakas ba talaga ni Daryl? Na ang kanyang pangalan ay sapat na nag-iisa upang itaboy ang isang tao. Tuwang-tuwa si Queenie, yay! Lily, napakaswerte mo. Daryl talaga ang ating bida. Hindi mapigilan ni Lily na tumawa. Hindi nila napansin na sa kanto ng bar, isang babaeng may mabibigat na make-up ang nakatingin kina Lily at Queenie. Ang babaeng ito ay si Jean Xander. Siya ay isang alagad ng sekta ng MA. Siya ay alagad ng Abba's Mother Serendipity. Kahit nahuli siyang sumali sa sekta, isa siya sa paborito ng Abbas. Alam niya ang tungkol sa kung paano nais ng Abbas na patayin si Daryl. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pangalawang senior sister. Ang Abbas Mother Serendipity ay hindi. May telepono ka. Kung nais mong makipag-ugnay sa kanya, kailangan mong dumaan sa pangalawang senior sister. Ate, mabilis na ipasa ang telepono kay Master.
Nasa isang bar ako at narinig na may binanggit kay Daryl Darby. Saan? Tanong ng Abbas. Sinusundan niya ng mabuti ang kinaroroonan ni Daryl. Gayunpaman, ang natalo na iyon ay palaging nasa Hexads. Ang Hexad School ay itinatag ng 6 na sekta ng Orthodox siya bilang isang matandang hindi siya maaaring patayin doon. Ngayon na narinig niya ang kinaroroonan, napasaya siya. Mabilis na sinabi ni Jean, sa palagay ko ang kanyang kapatid na babae ang nakipagtalo sa isang tao sa bar. Hindi ito si Daryl, ngunit ang kanyang kapatid na babae. Nakasimangot si Abbas' mother Serendipity, medyo nasiyahan siya. Sinabi niya, hintayin mo ako doon. Makakarating ako roon. Kunan muna ang kanyang kapatid. Gayun din. Paano ka makakapunta sa ganoong uri ng lugar? Ito ay labis na hindi angkop para sa isang alagad ng MA na mapunta sa mga lugar na tulad nito.